Sa isang mansyon sa bayan ng Greenfield sa rehiyon ng Johto, binabasahan ng kilalang mananaliksik na si Spencer Hale ang kanyang anak na si Molly ng isang kwento tungkol kay Entei. Naglalaro sila at nagsasaya hanggang samaantala sila ng isang email. Ipinagbigay alam ni Skyler, ang assistant ni Spencer, na nakatuklas siya ng ilang mga guho sa disyerto. Nagtungo si Spencer sa mga guhong ito, ngunit sa gitna ng kanilang pananaliksik, misteryoso siyang naglaho sa isang portal patungo sa dimensyon ng mga unknown. Bumalik si Skyler sa Greenfield at ibinalita ang malungkot na pangyayari kay David, ang mayordomo ng mansyon ng mga Hale. Narinig ito ni Molly mula sa kabilang silid at labis na nalungkot. Kumuha siya ng mga tile na may misteryosong mga letra mula sa isang kahon at inilatag ang mga ito sa lapag, na bumuo sa mga salitang Papa, Mama, at Me, o ako. Biglang nagliwanag ang mga letra, at bumukas ang isang portal sa mga guho kung saan naglaho si Spencer. Isang kawan ng mga nang lumabas mula sa portal, nilisan ang mga guho, at pumasok sa isa pang portal sa itaas ng kalangitan sa gabi. Muli silang lumitaw sa itaas ni Molly at sinimulang balutin ang loob ng mansyon ng mga alo ng malakristal na estruktura. Masaya si Molly na makipaglaro sa kanila, ngunit napatingin siya kay Entei sa kanyang libro at nangulila sa kanyang nawawalang ama. Bilang pagtupad sa mga nais ni Molly, lumikha ang mga ng isang Entei para maging kanyang papa. Sa ibang dako, nakatagpo ni na Ash, Misty, at Brock ang isang Pokemon trainer na nagpakilalang si Lisa. Pumayag si Ash na makipaglaban sa kanya na nauwi sa pagkapanalo ni Ash. Nananghalian ang mga trainer at mga Pokemon pagkatapos ng laban. Tinanong ni Brock si Lisa kung may malapit na Pokemon Center at sinabi ni Lisa na mayroon sa Greenfield. Sinabi ni Misty na matagal na niyang gustong pumunta roon na sinang-ayunan din ni Lisa. Ipinaliwanag ni Misty na may nagsabi sa kanya na ang Greenfield ay may magagandang flower field at isang malaking mansyon. Kinalaunan, pagdating nila sa tuktok ng isang burol sa labas ng bayan, nakita nilang halos ang buong bayan ay natatakpan na ng malalaking kristal. Samantala, pinagmamasdan ng Team Rocket ang Greenfield gamit ang binoculars at gulat na gulat din sa kakaibang penomena. Habang naglalakad sina Ash at ang kanyang mga kaibigan sa Greenfield, iniulat ng isang TV news crew ang mga kakaibang nangyayari rito at kung may kinalaman ba ito sa kamakailang pagkawala ni Professor Hale. Sa Pallet Town, pinapanood ng nanay ni Ash na si Delia at ni Mimey ang balita. Pumunta si Delia sa refrigerator at tiningnan ang kanilang litrato ni Ash na kasama si Professor Oak at ang pamilyang Hale, at ang kanyang batang sarili na kasama sina Professor Oak at Spencer. Sa kanyang laboratorio, pinapanood din ni Professor Oak ang news report. Pinuntahan siya ni Delia upang pag-usapan ang nangyayari at nagpasya siyang magtungo sa Greenfield upang mag-imbestiga. Sumama si Delia sa kanya dahil sa pag-aalala kina Spencer at Molly Hale. Sa Pokemon Center, ibinalita ng reporter na dumating na ang mga reinforcement para tumulong na lutasin ang isyu. May humintong sasakyan at lumabas sina Professor Oak at Delia na ikinagulat ng lahat. Sa mansyon, pinagmamasdan ni Molly ang kanilang mga ginagawa sa pamamagitan ng TV at naaalala niya si Delia. Sinabi niya kay Entei na gusto rin niyang magkaroon ng nanay at sumang-ayon si Entei. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Delia kay Ash na dating katrabaho ni Spencer si Professor Oak sa Pokemon Lab bago ito umalis upang maging isang Pokemon researcher. Tumakbo si Entei patawid sa mga kapatagan, ginagawang kristal ang lupa habang tumatakbo ito patungo kina Ash at sa grupo. Naramdaman ni Pikachu na may paparating at naghandang umatake. Pumasok si Entei sa eksena at mabilis na hinipnotize si Delia para paniwalain ito na siya ang ina ni Molly. Nawala ng malay si Delia at bumagsak kay Entei na kinuha siya at tumakbo palayo, ngunit nakakapit si Pikachu sa umaalo na balahibo ni Entei. Sinubukan ni na Ash na habulin si Entei, ngunit masyado itong mabilis. Kinoryente ni Pikachu si Entei, ngunit wala itong naging epekto at itinapon lang ni Entei si Pikachu sa lupa. Pinigilan ni Brock si Ash sa patuloy na paghabol dahil hindi nila alam kung gaano ito kadelikado. Bumagsak si Ash sa lupa, dismayado na hindi niya napigilan si Entei sa pagkuha sa kanyang ina. Sa loob ng mansyon, sinabi ni Entei kay Molly na dinala nito ang kanyang hiniling. Nagising si Delia, nagulat na iniisip ni Molly na siya ang ina nito. Tinanong ni Molly si Entei kung maaari silang magsama habang buhay, na muling sinang-ayunan ni Entei. Ipinakita ni Entei kay Molly na lumalawak na ang kristalisasyon sa lugar, at naisip ni Molly na napakaganda nito. Ipinaliwanag ni Professor Oak sa lahat na isang Entei ang kumuha kay Delia. Iminungkahi ni Skyler na nakipagkita rin sa kanila na ang mga ang responsable sa paglikha kay Entei at nasa loob ng mansyon si Molly. Sa malayong lugar ng Charasific Valley, pinapanood ni Liza at Charla ang balita tungkol sa sakunang nangyayari. Habang naglalakad sa tapat ng bintana, nakita ng Charizard ni Ash ang footage ng pagdukot ni Entei kay Delia at ang pagkabigo ni Ash na iligtas ito.
Kinuhanan ng TV crew ang isang bulldozer na sumusubok na basagin ang mga kristal sa paligid ng mansyon, ngunit sinabi ni Molly sa kanila na umalis at lumikha ang mga ano ng mas maraming kristal para itulak ang bulldozer. Mabilis namang nakatakas ang driver. Hindi nagtagal, nakatanggap si Professor Oak ng email mula kay Molly na nagsasabing magkasama na sila ng kanyang nanay at tatay, at dapat ay itigil na ng lahat ang panggugulo. Dahil wala na ang ina at ama ni Molly, walang nakakaintindi kung paano naging posible ang sinsabi nito. Nagpasya si Ash na magtungo sa mansyon para iligtas ang kanyang ina. Pinigilan ni Misty si Ash at sinabing sabay-sabay silang pupunta sa mansyon. Binigyan sila ni Lisa ng isang Pokegear para magawa nilang makipag-ugnayan sa Pokemon Center. Nagtungo sila sa mansyon sa pamamagitan ng paglalakad sa isang maliit na sapa na hindi naging kristal. Mula sa kanilang lobo, pinagmamasdan ng Team Rocket ang paligid gamit ang binoculars, ngunit lumitaw si Entei sa ibabaw ng isang malakristal na burol at ginamit ang Fire Blast para patalsikin sila. Bumalik si Entei sa mansyon para sabihin kay Molly na wala na ang mga nanghihimasok, hindi nila alam na patuloy sa pagpasok sina Ash at ang kanyang mga kaibigan. Iniulat ng news crew na may isang balon ang pinabagsak at walang makakalusot sa mga kristal sa paligid para makarating sa mansyon. Nakita nila ang isang Noctowl na lumilipad pataas sa talon malapit sa mansyon. Dinala ng Noctowl sina Bulbasaur at Chikorita sa tuktok ng talon upang mahila ng dalawa ang iba paakyat gamit ang Vine Whip. Napansin ni Professor Oak na si Ash ang umaakyat sa talon at ipinaliwanag ni Lisa sa kanya na pinupuntahan nito ang kanyang ina. Nakita rin ni Molly si Ash at nagtaka kung bakit nito sinusubukang pumasok sa kanilang bahay. Natauhan si Delia, nakita si Ash na umaakyat sa talon at sinigawan itong bumaba doon. Napansin ni Molly ang Pikachu ni Ash pati na ang iba pa nitong Pokemon at nag-isip kung isa ba siyang Pokemon trainer at marami pang dalang Pokemon. Nanatiling litong-lito si Delia kung bakit siya at si Entei ay tinitingnan ni Molly bilang mga magulang nito. Nang papalapit na sina Ash at ang kanyang mga kaibigan sa pasukan ng mansyon, tumunog ang Pokegear at sinagot ito ni Ash. Tinanong ni Professor Oak si Ash kung ano sa tingin nito ang ginagawa niya. Sinabi ni Ash na dapat ay nakipag-usap muna siya sa kanya at sumagot ang professor na pag-uusapan na lang nila ito mamaya. Sinabi ni Skylar kay Ash na natukoy na nila ang sanhi ng mga pangyayaring ito at ipinaliwanag ni Professor Oak na kayang basahin ng mga unknown ang isipan ng mga buhay na nilalang, kabilang ang mga tao, at lumikha ng isang alternatibong realidad. Iniisip nilang tinupad ng mga unknown ang mga hiling ni Molly at nilikha ang mga kristal sa paligid. Inilabas ni na Ash at Brock sina Cyndaquil at Vulpix para gumawa ng butas sa malakristal na pinto ng garden house ng mansyon gamit ang flamethrower, ngunit mabilis na naayos ang butas ng kusa. Gumamit ulit sila ng flamethrower, habang inilabas ni na Misty at Ash sina Staryu at Totodile para panatilihing bukas ang butas gamit ang water gun. Pumasok sina Pikachu, Misty, at Brock sa butas sa pamamagitan ng agos ng water gun. Dinampot ni Ash sina Staryu at Totodile at tumalon papasok sa butas kasama nila bago pa man ito sumara. Bumalik sa normal ang isang hagdan ng kristal na inisip ni Misty na kagagawa ng mga ano na nagbabago ng realidad. Nagpatuloy sila sa pag-akyat sa hagdan at natagpuan ang kanilang sarili sa isang madamong kapatagan. Nabasag ng Team Rocket ang malakristal na harang at nakapasok sa gitna ng mga unknown na iniisip nilang malulusutan nila ng hindi napapansin. Habang pinagmamasdan si Ash at ang mga kaibigan nito, tinanong ni Entei si Molly kung gusto nitong paalisin sila, ngunit umiling si Molly at sinabing gusto niyang makipag-Pokemon battle sa kanila, pero sa tingin niya ay hindi pa sapat ang kanyang edad. Sinabi ni Entei na maaari siyang makipaglaban kung nanaisin niya, kaya't nakatulog si Molly habang iniisip ang pakikipaglaban. Naglaho si Entei na ikinagulat ni Delia at nagtungo kina Ash at sa mga kaibigan nito na karga si Molly sa kanyang likod. Sa isip ni Molly ay hindi pa sapat ang kanyang edad para maging isang Pokemon trainer, ngunit sinabi ni Entei sa kanya na kailangan lamang niyang maniwala na kaya niya, kaya naging isang dalaga si Molly. Hinarap ni na Molly at Entei ang mga bida at tinanong ni Molly kung sila ba ay mga Pokemon trainer. Galit na nagtanong si Ash kung nasaan ang kanyang ina, ngunit sinabi lang ni Molly na hindi masayang kasama si Ash. Sinabihan ni Brock si Ash na huminahon. Tinanong ni Brock kung Molly Hale ang pangalan ng babae, na sinagot naman ng babae na siya nga, na ikinagulat ni na Ash at Misty. Nagkomento si Misty na masyado nang matanda ang dalagang ito para maging si Molly, ngunit pinaalalahanan sila ni Brock na ang mundong ito ay nilikha ng mga unknown mula sa panaginip ni Molly. Pumayag si Ash na kalabanin siya, ngunit sinabi ni Brock na magpatuloy na si Ash sa pag-akyat sa hagdan habang siya na lang ang lalaban. Tumakbo si Entei patawid sa kapatagan para lumikha ng battlefield habang tumatakbo paakyat ng hagdan sina Misty at Ash. Napagdesisyonan nila na magiging isa itong 3-on-3 battle. Pinili ni Brock si Zubat habang isang kristal na Pokeball naman ang nabuo sa kamay ni Molly at naglabas ng isang Fluffy.
Pinagamit ni Brock si Zubat ng supersonic para lituhin ang Fluffy at saka umatake gamit ang wing attack. Umiwas ang Fluffy at gumanti ng headbutt na hindi tumama, ngunit pagkatapos ay gumamit ng Thunder Shock ang Fluffy para pabagsakin si Zubat. Inilabas ni Brock ang kanyang Vulpix at pinili naman ni Molly si Teddy Yorsa. Napatalsik ng Teddy Yorsa si Vulpix gamit ang Dynamic Punch, ngunit nakatayo pa rin ito. Nagpalitan ng atake ang dalawa gamit ang Quick Attack at Fury Swipes, ngunit sa huli ay naihagis ng Teddy Yorsa si Vulpix sa lupa. Tumakbo ang Team Rocket paakyat ng hagdan kasunod ni Ash at Misty. Nagsalpukan sina Vulpix at Teddy Yorsa sa ere at lumapag, ngunit bumagsak si Vulpix. Inilabas ni Brock si Onyx, kaya nagpalit naman si Molly patungo kay Fanpy. Sa kabila ng liit nito, napatalsik ng Fanpy si Onyx gamit ang rollout. Nagpatuloy sina Ash at Misty sa pag-akyat ng hagdan papunta sa mansyon. Tinitingnan ni Delia ang storybook ni Molly at tinanong siya kung nakita na niya ito. Ipinaliwanag ni Molly na binabasa ito ng kanyang ama sa kanya tuwing gabi. Tiningnan ni Delia ang mga litrato at tinanong si Molly kung nakakaramdam siya ng labis na kalungkutan. Sinabi ni Molly na paminsan-minsan, ngunit ngayon na mayroon na siyang nanay at tatay, hindi na siya nakakaramdam ng kalungkutan. Nakita ni Delia ang isang litrato ng araw sa itaas ng ilang mga bulaklak, habang ang susunod na eksena ay ipinapakita sina Ash at Misty sa malapanaginip na bersyon ng litratong yun, na napapalibutan ng karagatan. Lumitaw si Molly sa harap ni Ash at Misty at nagtanong kung sino ang susunod na lalaban sa kanya. Nagboluntaryo ulit si Ash, ngunit sinabi sa kanya ni Misty na dapat na siyang magpatuloy habang siya na lang ang lalaban. Nang ibunyag ni Misty na isa siyang gym leader, nagulat si Molly na hindi pala kailangang maging isang matanda ang isang trainer para mamahala ng isang gym, at binago niya ang kanyang sarili mula sa pagiging dalaga pabalik sa pagiging 10 taong gulang na bata. Sinabi ni Misty kay Ash na ang totoong Molly ay malamang na nasa tuktok pa rin ng mansyon at dapat na siyang magpatuloy. Gumawa ng sariling patakaran si Misty para sa laban dahil isa siyang water-type Pokemon trainer, gagamit lamang sila ng mga water-type na Pokemon. Isang higanting alon ang humampas sa dalampasigan at ginawang kailaliman ng dagat ang paligid, ngunit mabilis nilang napagtanto na nakakahinga sila sa ilalim ng tubig dahil pinangarap iyon ni Molly na mangyari. Nagpatuloy si Ash sa pag-akyat sa hagdanan kasama si Pikachu. Inilabas ni Molly ang isang Kingdra para labanan ng Goldeen ni Misty. Binalot ng Kingdra si Goldeen sa smokescreen at sinundan ng headbutt na naiwasan naman ni Goldeen. Sinubukan ni Goldeen na gumamit ng Fury Attack, ngunit naiwasan ito ng Kingdra at pinatumba si Goldeen gamit ang isa pang headbutt. Tinanong ni James si Jessie kung paano sila nakakahinga sa ilalim ng tubig at sinabi niya na magpatuloy lang sila at huwag nang magtanong ng mga walang kwentang bagay. Binasag ni Meowth ang fourth wall nang magtanong siya kung magkakaroon kaya sila ng mas malaking parte sa susunod na pelikula. Sumunod, hinarap ng Mantine ni Molly ang Staryu ni Misty. Gumamit ng tackle ang Mantine, ngunit nakaiwas si Staryu. Gumamit ng Whirlpool ang Mantine para matrap si Staryu at dinagdagan pa ang pinsala nito gamit ang Bubble. Gumamit ng Rapid Spin si Staryu para makatakas sa Whirlpool. Nagpalitan ng atake ang Mantine at Staryu gamit ang takedown at tackle. Nakarating si Ash sa tuktok ng hagdan bago matapos ang labanan, kaya hindi na nalaman ang kinalabasan nito. Nakita na ni Ash ang kanyang ina na nagsabing umalis na si Entei kanina pa. Ipinaliwanag ni Ash sa kanyang ina na si Entei ang nagdala sa kanya roon at ang mga anon ang lumikha ng kaguluhang ito mula sa imahinasyon ni Molly. Sinabi ni Ash sa kanyang ina na dapat na silang umalis. Ginising ni Delia si Molly at ipinaliwanag dito na hindi siya ang tunay na ina nito at siya ang ina ni Ash. Sinabi nila kay Molly na kailangan na nilang lumabas ng mansyon ngayon, ngunit humagulgol si Molly at tumangging sumama sa kanila. Lumikha ang mga ano ng pulang liwanag at nagdulot ng paglitaw ng malalaking kristal na haligi sa silid ni Molly, na naghiwalay kina Molly, Delia, at Ash. Sinubukan ni Ash na lapitan ng kanyang ina, ngunit lumitaw si Entei, at sinabi ni Molly dito na sinusubukan ni Ash na ilayo ang kanyang ina. Gumawa si Entei ng harang mula sa mga haligi para paghiwalayin sina Ash at Delia. Sinabihan ni Entei si Ash na lisanin ang mansyon o kung hindi ay puwersahan siyang paaalisin, ngunit inilabas ni Ash si Totodile para lumaban. Tinanong ni Entei si Ash kung sa tingin ba nito ay matatalo siya nito, at sinabi ni Ash na hindi siya matatalo ng isang ilusyon. Gumamit ng water gun si Totodile na naiwasan ni Entei at sinagot ng flamethrower na tumalo kay Totodile. Inilabas ni Ash si Cyndaquil para umatake gamit ang flamethrower, ngunit madaling nadaig ng flamethrower ni Entei si Cyndaquil. Inamin ni Ash na malakas si Entei, ngunit sinabi niyang tumatanggi siyang matalo ng isang ilusyon mula sa imahinasyon ng isang batang babae. Sumigaw si Entei na hindi siya ilusyon, kasabay ng paghampas ng isang blizzard sa loob ng mansyon, paglaki ng mga kristal na haligi, paglaki ng pulang liwanag ng mga unknown, at paglipat ng mga pahina ng storybook.
Sinabi ni Entei na siya ang ama ni Molly at kailangan niya itong protektahan bago sumugod kay Pikachu na gumamit ng Thunderbolt pero hindi nakaapekto kay Entei. Nagpalitan ng atake si Entei at si Pikachu. Napagtanto ni Delia na tanging si Molly lamang ang makakapagpatigil sa lahat sa pamamagitan ng pag-alala sa kanyang tunay na ina at ama. Umakyat ang Team Rocket sa butas at napansing napakalamig ng silid. Dalawang atake ang nagdulot ng pagsabog sa harap mismo ng Team Rocket. Akmang patatamaan na ni Entei ng isang Fire Blast ang pagod ng si Pikachu, kaya tumalon si Ash para protektahan ito, ngunit dahil sa pagsabog ay nahulog sila sa labas. Sa kabutihang palad, nailigtas sila ni Charizard na dumating mula sa Charisific Valley para tumulong. Bumalik sila sa silid at ipinaliwanag ni Ash kay Entei na sila ng kanyang mga Pokemon ay nagtutulungan na parang isang pamilya. Nagbanta si Entei na wawasakin ang pamilyang ito. Nakipagsalpukan si Entei kay Charizard na nagpatalsik dito kay Ash. Nahuhulog na si Ash sa gilid, ngunit hinawakan siya ng kanyang mga kaibigan at ng Team Rocket bago pa siya mahulog. Sinabi ni Ash kay Molly na kung sasama ito sa kanila, magkakaroon ito ng sarili niyang Pokemon, ngunit sinabi nitong mayroon na siyang sariling totoong Pokemon at sinabihan silang umalis na. Nagudyok ito kay Entei na umatake, ngunit tumalon si Ash sa likod ni Charizard at lumipad palayo. Sinabi ni Delia kay Entei na hindi nito kayang palitan ang tunay na ama ni Molly, ngunit sinabi ni Entei na siya ang tunay na ama ni Molly hanggat iyon ang gusto nito. Ipinagpatuloy ni na Entei at Charizard ang paglalaban, at sa isang punto, ang mga atake nilang flamethrower ay lumikha ng isang pagsabog na nagpatakot kay Molly. Gumamit si Entei ng Fire Blast para butasin ang pader at tumalon sa labas. Sinundan nito ni na Charizard at Ash at patuloy na umatake gamit ang flamethrower. Tumalon si Entei at lumapag sa mga bagong likhang patusok. Matapos ang maraming atake ng apoy, nahuli si Entei sa isang flamethrower at nailunsad sa isa pang haligi. Sinabi ni Ash kay Entei na hindi nito dapat panatilihing bihag si Molly, at sumagot si Entei na kailangan niyang gawin ang gusto nito. Ang isa pang banggaan ng kanilang Fire Blast at flamethrower ay lumikha ng isang nakakatakot na pagsabog. Gumamit muli si Entei ng Fire Blast na tumama kay Charizard at nagpadala rito sa kisame pabalik sa sahig ng silid. Inapakan ni Entei ang leeg ni Charizard at naghandang patayin ito kasama si Ash gamit ang isang point-blank na Fire Blast, ngunit pumagitna si Molly at hiniling kay Entei na itigil na ang pakikipaglaban. Si Entei, na nakitang napaiyak niya ito, ay binitiwan si Charizard at nagpa siyang huwag nang ituloy ang pagpatay kina Ash at Charizard. Sinabi ni na Brock at Misty kay Molly na magiging isang mahusay na Pokemon trainer ito dahil bilang trainer ay mahalagang malaman kung kailan dapat itigil ang isang laban, at sa instinct ni Molly, maaari pa itong maging isang gym leader balang araw. Sinabi ni Ash kay Molly na silang mga Pokemon trainer ay palaging nakikipaglaban ng matindi, pero palagi pa rin silang nananatiling magkakaibigan. Inalok nila si Molly na sumama sa kanila sa labas kung saan mahirap ang mga laban ngunit ang mga kaibigan ay totoo. Inabat ni Delia ang kanyang kamay kay Molly at sinabing ito ang gugustuhin ng kanyang ama. Dahil dito, nagpa siya si Molly na gusto niyang maging totoo ulit ang lahat. Nagsimulang maglaho ang mga kristal na haligi at ang mga Pokemon na ginamit ni Molly sa pakikipaglaban ay naglaho rin. Ipinaliwanag ni Entei na siya ay isang ilusyong nilikha ng mga unknown para maging ama ni Molly, ngunit dahil gusto ni Molly na maging totoo ulit ang mga bagay-bagay, kailangan na niyang umalis. Biglang sumiklab ang gulo habang ang mga patusok na kristal ay lumitaw sa lahat ng dako na nagdulot ng banta sa lahat. Tinawagan ni Ash si Professor Oak na nagsabing dapat na silang umalis dahil nawala na ng kontrol ang mga unknown sa kanilang psychic energy. Gayunpaman, si Oak at ang lahat ng nasa Pokemon Center ay napilitang lumikas bago pa man lamunin ang gusali ng mga namumuong kristal. Gumawa si Entei ng daanan patungo sa hagdan para makalabas sila sa butas kung saan sila dumaan. Sa gitna ng mga mapanganib na patusok na kristal at nagbabagong paligid, patuloy na tumakbo ang grupo pababa ng hagdan. Nakarating ang grupo sa bulwagan na naglalaman ng mga unknown. Sinubukan ni Ash na lapitan ng mga unknown ngunit tumalsik siya pabalik dahil sa isang protective barrier. Sinubukan ni Charizard na wasakin ang barrier, ngunit muli lang itong nabuo at naitulak pabalik si Charizard. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit hindi rin ito umubra. Kahit noong ginamit na nina Pikachu at Charizard ang Thunderbolt at Flamethrower ng sabay, itinulak lang sila pabalik ng barrier. Mas lalo pang pinakapal ng kapangyarihan ng mga unknown ng mga kristal sa paligid, at tatakas sana ang Team Rocket pero hindi sila nagtagumpay. Nakapasok si Entei sa silid at gumamit ng Flamethrower para lumikha ng daanan para makalapit siya sa mga unknown. Sinabi ni Entei kay Molly na masaya siyang naging ama niya at ang huling bagay na magagawa niya para rito ay ang ilabas ito sa mansyon. Sinabi ni Entei kay Molly na siya ay nilikha mula sa mga panaginip nito at kung lubos na maniniwala si Molly sa kanya, walang hindi niya magagawa. Sinubukan ni Entei na banggain ang barrier ngunit tumalsik siya pabalik.
Gumamit siya ng flamethrower para subukang makalusot, ngunit nabigo rin ito. Sinubukan ulit ni Entei na banggain ang barrier, pero sa pagkakataong ito ay humingi na siya ng tulong kay Molly. Sinabi ni Ash kay Molly na ang tanging paraan lang para mapatigil ni Entei ang mga unknown ay kung maniniwala siyang kaya ni Entei, kaya sumigaw si Molly ng kaya mo yan, Entei, habang tumutulong sina Pikachu at Charizard. Gumamit si Entei ng flamethrower para tuluyang makalusot sa barrier at tinamaan niya ang bola ng liwanag na pinaliligiran ng mga unknown. Nasikatan ng liwanag ang lahat pagkatapos ay nakita nila si Entei sa isang berdeng aura. Sinabi ni Entei kay Molly na kailangan na niyang umalis at dapat siyang panatilihin ni Molly sa mga panaginip nito. Si Entei ay naging kristal at naglaho. Ang mga tile na may letra ay nahulog sa lupa at nagliwanag ng asul habang ang mga unknown ay pumasok sa isang portal. Habang sumasara ang portal, isang alon ng enerhiya ang pinakawalan na nagpawala sa mga kristal at nagbalik sa mansyon at Greenfield sa normal. Ang mga unknown ay bumalik sa mga guho kung saan sila natuklasan at pumasok sa portal patungo sa kanilang dimensyon. Ito ang nagpalaya kay Professor Hale na nagpabalik sa kanya sa mga guho kung saan siya naglaho. Ang lahat ay nagtungo sa labas ng mansyon at nagbilad sa tunay na ganda ng Greenfield sa maagang sikat ng araw. Ang mga sasakyan ng pulis na naglalaman ng lahat ng nasa Pokemon Center ay lumapit sa bahay. Tumingala si Molly sa langit, nakakita ng ulap na hugis Entei, at tahimik na nagpasalamat dito para sa lahat. Nang mapansin ang presensya ng mga pulis, naisip ng Team Rocket na hindi pa sila makakalabas ng mansyon. Masaya si Jessie para sa maliit na batang babae, sinasabing siya ay kaibig-ibig at matapang gaya niya. Sinabi ni James na si Entei ay makapangyarihan at mahiwaga gaya niya, at si Meowth naman ay nakita ang kanyang sarili na kaibig-ibig. Ayos lang sa kanila na hindi sila nakahuli ng kahit isang Pokemon dahil magkakaroon pa naman sila ng pagkakataon sa susunod. Matapos ang lahat, bumalik na si Professor Hale sa mansyon, umalis na sina Charizard at Lisa, at si Ash at ang kanyang mga kaibigan ay muling nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Naglalaro si Molly kasama ang isang totoong Teddy Yorsa sa tabi ng lawa ng mansyon, at nakita niya na ang kanyang papa ay nakauwi na at dinala rin ang kanyang ina. Ang pamilyang Hale ay masayang nagkasamang muli.